Gaano nga ba katotoo na itong si RJ Abarientos ay baka mapunta na dito sa Converge Fiber Xers? Marami siguro magtataka kung paano naman mangyayari yan. Well, sa totoo lang maraming mga fans ng Hinebra ang nadidismaya dito sa laro ni RJ, partikular na dito sa dalawang finals na kasi ito. Nung unang naglaban sa finals itong TNT at Barangay Hinebra, nakita natin kung paano na-outplay itong Jason Castro, itong si RJ Abarientos. At dito naman sa Commissioner's Cup Finals, nakita natin napilitan si Coach Tim Cone na gamitin itong si RJ o itong si Maverick Ahanmisi dahil nga itong si RJ Abarientos hirap na hirap dito sa TNT Tropang Giga. Kaya baka daw ito ilagay na sa trading block ng Barangay Hinebra. Ngayon, bakit naman ito kukunin ng Converge kung nahihirapan nga itong si RJ dito sa TNT Tropang Giga? Kasi dito sa Converge Fiber Xers, pwedeng maging backup guard si RJ Abarientos. Pwede ito na matuto, makita niya kung paano maglaro itong sila Alex Stockton, si Shawnee Winston at si Jordan Heading. So magiging sabihin natin mas mababa yung pressure kay RJ na mag-deliver dahil marami ng magagaling na guards dito sa Converge Fiber Xers. Kaya babagay itong si RJ Abarientos dito sa Converge. At kung makuha nila yan, mas malalim na yung rotation. Alam natin ang Converge naghahanap ngayon ng mga players na pwedeng magpalalim sa kanilang bench. At kung makuha nila si RJ, yan na siguro yung solusyon dito sa problema nilang matagal nang hinaharap. Kaya bagay na bagay talaga dito sa Converge Fiber Xers itong si RJ Abarientos. Kung sakaling matuloy itong trade na to, pwede nating masabi na panalo ang Converge dyan. Kaya nga hindi na tayo magugulat kung ito ay mangyari na talaga. Dahil syempre ang Converge hindi naman yan umuurong pagdating sa build-up ng mga team. At napag-uusapan yung pag-build up. Alam natin na itong San Miguel ngayon ay determinado na manalo ng kampyonato dito sa Philippine Cup. At yan daw ang dahilan kung bakit ang dami nilang balak na kunin ng mga players ngayon. Number 1 daw sa priority ng San Miguel ay itong si Arvin Tolentino. Pero posible raw na gumawa pa sila ng ibang trade at kung saan daw makukuha naman nila ayon doon sa mga reports ay itong si William Navarro. So dalawang players ng Northport at the very least na kukunin ng San Miguel. Sinasabi natin na at the very least dahil posible na baka pati itong si Gio Halalon o kaya naman itong si Kate Flores ay kunin din ng San Miguel. So matindi-tindi yung harvest na gagawin ng SMB dito sa Northport Batang Pier. Kaya naman yan mangyayari dahil ayon doon sa mga reports, ito raw Northport Batang Pier lang ang pwedeng makatrade ngayon ng SMC dahil ito raw terra firma ay pinakiusapan ng Star Horse na wag munang i-trade yung mga draft pick nila at players para naman maging competitive yung koponan nito pagpasok sa PBA. So iyan ngayon ang pinag-aaralang mabuti ng San Miguel. Bukod dito sa pakipag-trade sa Northport Batang Pier, nakikipag-usap na rin daw ang Beermen sa ibang mga team sa PBA. Siyempre, ang pinakaiba niyan, kapag nakipag-trade ang San Miguel dito sa, for example, Phoenix o kaya Meralco o Converge, ay magiging dapat balanse yung trade dahil hindi naman nila mga farm teams ito. Kaya magiging mas maganda ang resulta nito para sa Beermen. Sigurado yan kapag natuloy yung kanilang pag-uusap. Kinakailangan lamang na maging maganda talaga yung kanilang diskusyon at masiguro na sa lalo't madaling panahon matapos na yung kanilang mga binabalak na trades para naman hindi maging problema to para sa San Miguel. Dahil nakita na natin na dito sa Commissioner's Cup nahirapan sila talaga. Kaya maganda talaga na magkaroon sila ng mas malakas na line-up ngayon.